dati nag-passerby ako, best supporting actor yun. Passersby. Agad na, ramdam na ramdam ko yun, sabi ni Direk. Hindi man lang ako lumingon, ha? Lakad lang ako, ito nakunan. Na-nominate ako bigla sa urian. Pang! Ganon kagaling ang acting ko. Hi guys! Welcome to Luis Listens at eto, ako ay sobrang natutuwa, sobrang na-excite dahil sa interview na gagawin ko for Luis Listens. Explain ko kung bakit. Pero bago yan, ang kasama ko, we have Anthony Snoop, Maurice, Irene, pasok sa Luis Listens. Bakit ako na-excite? Kasi, unang-una, sa Luis Listens, mga Luiseners, may mga tawag sa fans ko, tatlo lang sila. Tatlo lang sila, yung isa agaw buhay nga, may sakit eh, baka mabawasan pa. Marami nagre-request, di ba? Okay lang ba siya? Okay lang ba siya? Sa hospital ba siya? Sinabi ko nga nung kay Bea yata, tatlo lang fans ko, yung isa agaw buhay, yung isa doon mahina yung internet. Isa ka mag-anak mo pa. Eto nakahirit yun. Isa si Ate Jessie. No choice siya. No choice. Kailangan panoorin para may revenue. Tama. Kaya ako natutuwa dahil sa Luis Listens, maraming nagre-request na mag-guest si ganito, ang kanilang favorite artist, favorite love team, o yung mga partner. Pero this time, bukod sa marami ang nag-request para sa inyo, ako mismo ang nag-request sa team ko na makasama ko kayo. So, thank you very much. Oo, nakailang back and forth tayo sa IG. Yes. Iniisip ko, iniiwasan mo na ako. Uy, grabe to! Si Anthony nga, nag-message din ako. Nag-message din ako. So, din thank you. ako. Nag-taping sila ngayon ng show, pero gumawa sila ng paraan. Nasa Choose Mansion po tayo. Yes. So, obviously naman. Yung pala, ito yung bahay ni Snoop. Ang tindi pala nung kwento niya. Hindi, thank you very much. Thank you. So, unang-una, first time niyo ba talagang magkatrabaho in first time any namin. form whatsoever? Yes, first time namin to. So, paano yun? Hindi na kami nag-usap nung ano eh, nung kahit ng mga ano pala. Last ep lang kayo nag-usap behind the Oo, scenes. yung Yung na-eksena mga na kami. press con, Hindi look kami test. gano'n nag-uusap. Tapos, hindi kami nagpapansinan. Yun ang tanong ko because ako, ramdam ko kayong dalawa. So, paano yung nagawa yun na hindi kayo nag-uusap? Ultimo nung press con. Kasi yung press con yan yung time na kahit paano you're gonna show people na may chemistry. Pero paano yung nagawa na na-establish yung ganitong klaseng relationship or chemistry? Masyadong magaling si Maris. Magaling din Tutulungan ka na naman. Oh my God! First eksena namin nung actually, hindi pa kami nagkaka-eksena. Pinapanood ko pa lang yung mga eksena nila ni Donnie, Okay. ganyan. Kasi hindi pa nag-cross yung mundo Characters namin. namin. So, syempre, updated ako sa show namin. So, Buti pinapanood ko din yung sa Binondo side kasi Oo. hindi ko pa alam. Para ma-study Of ko course. rin eh. Tapos pinapanood ko to si Jennings. Ang galing nito ah. Tapos alam ko naman yung script. Halos lahat nun, nag-a-adlib siya. Tapos pasok lahat ng adlib niya. So, nagalingan na ako. Ikaw naman, kung siya, pinag-aralan ng role mo, yung Ako napapanood ko na si Maris dati pa lang. bata pa lang tayo. Bata pa lang tayo. Ganon. Ganon talaga. Ganon. Nakikita ko na siya dati, tapos galing na rin ako sa kanya talaga. But was it the same na tinitingnan mo yung character ng pagganap ni Sa Maris? character yan, no? Mas nag-connect kasi yung character namin since yung humor ko pang kanal, tapos sa kanya aircon eh. So parang Aircon yung humor. Without giving away too much, nung nagsa-storycon pa lang kayo, nung pinag-uusapan pa lang yung show, talaga ba dapat may attraction angle kayo? hindi namin alam. Actually, pumasok nung briefing pa lang sa characters. Wala pang sinabi sa Wala akin na pa meron sinabi. akong love interest Ako din. dito. Okay. Ang sinabi sa akin, ako lang yung black sheep ng family, maldita kay Caroline, yung character Yes. ni Belle. Tapos, siya yung headache talaga sa family. So, in-expect ko talaga super kontrabida ako dito. Ready na ako. Like, okay, ready na ako maging evil. Okay, Evil, evil girl. talaga.
Kasi kontrabida eh. Yes. So parang to get in the mood or the vibe. Sasamaan mo yung ugali mo. Sasamaan, oo. Sinampal ko yung mga tao sa bahay. Grabe. Pero ikaw, sabi nga si Maris na-appreciate niya yung adlib mo. Saan mo napapasok yun? Ikaw ba talaga yun? Or yung natural kulit mo kasi lumalabas? Napagsabihan ka na ba? Na, uy, wala naman sa script yun ah. Minsan, may times na pag sumusobra yung adlib ko, medyo napagsasabihan ako ng onte. Pero ano naman may times naman na gano'n naman ng pag-jokes May papasok, may hindi. Oo. So, Ako natutuwa kasi hindi biro gawin yan. For you to do that, na may eksena ka at nakaka-adlib ka, and binibigyan ka ng freedom na gawin yon, ibig sabihin may tiwala talaga sa'yo ang director mo, ang iyong mga co-star, na kaya mong mag-inject ng mga bagay-bagay, di ba, na mas mapapaganda yung eksena. How does it feel na lahat ng mga kalokohan ninyo, kumbaga, nagte-trending? Natutuwa ako kasi na-happy sila sa mga eksena namin. Kasi kami, pag ginagawa namin yun, happy din kami. Yung tsaka matagal ka nang nasa memes So, Oo. Actually, si Maris para sa akin ang queen of memes. Nagko-computer ba? Nagsusulat? Lahat memes. Oo. Lahat ng ginagawa na nilang memes. Pero parang natutuwa ako na nakukuha nila yung vibe na gusto namin din iparating sa kanila. Kasi ang characters namin nasa stage na gusto na nila yung isa't isa, pero sobrang in denial. Yung gulay. In fairness, kinilig ako dun sa gulay. Diba? yung excel. Surprise! I used to love surprises, but now hindi na. Ito naman, tanggapin mo na tong gulay ko. Ang ginawa namin nun, kinikilig kami sa loob, pero ginagawa namin yung best para pigilan talaga. Kasi yun yung mas nakakakilig. Pag once pinigilan mo yung emotion mo, makikita kaysa sa ipapakita mo na kinikilig ka, hindi na siya nakakakilig. So, Gasgas na. oo. Gas. Yung mga pag nangingisay-ngisay ka dyan na kilig, parang okay lang. Pero pag once nandyan yung kilig, tapos itago mo sa mukha mo, yun. So, natutuwa ako na nakukuha yun ng mga viewers. Nangyayari sa inyo, which nangyayari sa akin to count. Ito, wala pang ako yun. Pambihira to, saan ako lulugar. Nangyayari sa inyo, lalo na pagka madaling araw nangyayari to, yung di nyo matapos yung eksena kasi tinginan nyo palang natatawa na kayo. Nangyari na sa akin yan, pero kila Ketchup, kila Don. Nangyayari. Pero kayong dalawa, may mga ganun ba kayong moments na hindi nyo matuloy? O hindi Meron yung yung ice. Ay, yeah, Di namin kaya. Ano yan? Yung nagpapahirang kami ng Yes. sa katawan. Yelo lang yan. Ayos lang to. Tawa kami ng tawa. Hindi namin- Tapos, ang alam ko, ang daming ma-edit out nito kasi tawa kami ng tawa. Tapos yung final na Pinasok nila. pinakita. Lahat yung nung tawa mga, ng mga- hindi kami seryoso. As in legit yung tawa namin. Hindi ko kinakaya kasi. Tapos yung mga yung mga ganun. At feeling ko, yun yung mas na-appreciate nga nila. Because napakatalino na ng audience ngayon. Diba? So alam nila pag umaarte na yung tao or alam nila na pagka talagang kinikilig, if you will, or at the same time, pa nag-e-enjoy yung mga characters nila. Yung mga ganong eksena, like for example, favorite ko yun yung gulay na yun Ito si Snoop, may mga ganong-ganon pa yan Diba? Ikaw naman nung tinanggap mo na, sabi ko, pucha, medyo kinilig ka dito. Yung mga ganun ba, na pag-uusapan niyo kung anong diskarte niyo for that scene? O kumbaga, si Direk ang diskarte niya, iba ang briefing niya, kaya Anthony, iba ang briefing siya, tapos bahala na ko ng ending ng eksena. Pag si Direk, pag nagkasalita siya sa amin dalawa, nandun din siya sa mismo nandun din Kinikwento siya. niya sa amin yung mga nangyayari. Oo, Saan tapos kapag nagawa na namin yung eksena, uulitin niya, maigaganda pa yan. Tapos parang kami na bahala sa eksena. Yung kung ano man yung gagawin niya, sasaluhin kung ano yung ko. kung ano yung bato niya, sasaluhin ko yun. Tapos kung ano yung bato ko, sinasalo niya. O kaya, Sarap nag-work naman din. nung gano'n. Kaya Ang sarap nag-off ng script kami kasi may mga expressions na hindi mo in-expect from isa't isa. So kung pag ngingiti siya na bawal, hindi naman dapat Tapos, ngumiti. ngingiti siya, tapos hindi niya kaya minsan. So, ngingitihan ko siya ng matagal. Hindi niya kinakaya. Tapos pag syempre pag ngingiti siya, sabihin ko, stop smiling. Gaganon ako. I think yung ganun klaseng talent, yung ganun klaseng chemistry, walang workshop para doon. Wala. Wala. Oo. Magaling Feeling ko ko, it's because of
what you have to offer, your character, si Anthony at the same time kung anong ma-offer niya, natural at natural na lalabas yun. At kahit napakarami sa ibang mga, di sa pagko-compare, mga artists na so long na yan ang goal nila, maging ganyang ka-natural. Ang chemistry nilang dalawa, di ba? So ang tanong ko sa inyo, so far, kasi ako ang pinakatumatak sa akin is one yung gulay. Tapos ito yung huli, ito yata yung shinare ko, yung nag-aalok ka ng 5,000 a week na racket. Oo, yung sa track. Sa track. Sobrang nakaka- May favorite ba kayong scene? Ako baga kahit kayo, pagka pauwi kayo, kinilig din ako sa scene na yun Naramdaman ko Actually, yung truck scene, yung Eskinita. itong huli, yung medyo umikot to. Kasi yun yung first na ano namin yung first na tinake First, namin na kinikilig talaga Oo. kami. So ikaw pa rin yung gusto ko. Tayo eh. Gusto mo akong inaano eh. Ew. Ew, I hate your smile. No, what? You don't want racket? You don't want 5,000 a week? 5K a week para lang makita ka? Okay, sige, go. Tapos nung pag-cut na parang... Actually, maraming take yung kay Luis. Merong mga eksena doon na ano si Maris, hindi niya na makuha yung natural niyang mukha kasi kinikilig talaga yung mukha. Okay. Tapos sasabihin ni Direk, cut, Maris, huwag mo muna ibigay. Ganun ako, sorry Direk, kinikilig talaga ako. Di ba? Ako napashare ako nun eh. Sinare ko yun on social media. Tapos ko, napaka-simple, napaka-subtle. Pero for a 42-year-old, pinakilig niyo akong dalawa. So, sobra. So, eto nga. Sabi niyo nga, nung press con, hindi naman kayo nag-uusap masyado. Look test, di kayo mag-uusap. So, bago yon, ano yung impression niyo sa isa't isa? Ikaw una. Ako, si Maris. Because ito, totoo to, hindi punchline to. Pero paano si Maris has already established din eh, di ba? Totoo. So si Maris nakita, alam ko naman mabait siya kasi nakikita ko siya. Ba't kumamot ka? Paano makisa? Nakita ko yung Hindi, pawis yung tumulo yung pawis eh. Hinuli Kumamot ko siya eh. Hindi, si Maris nakikita ko na siya, paano siya makisama sa mga tao dun sa ibis. So alam ko nang mabait siya. Nag-interview ako dati sa... Oo, pero hindi ko maalala Hindi mo ako maalala kasi parang online lang yung pandemic Kasi yun yun, pandemic, Interview diba? ko siya para sa We Rise something na We Rise Together yung show na. What? Sayang ikaw, Anthony Ikaw Pero hindi ko yun maalala. Ang pinakatumatak sa akin, yung sa dressing room ng Christmas Special 2022. Wow! Tapos hindi siya tumitingin sa akin. Si Luis lang yung nag-hi sa akin, Luis Abuel. Okay. So, Napaisip ako sa ako. Luis Paano Abuel. wala akong maalala? The Okay. same kami ng dressing room ng Christmas Special. Sabi ko, okay. Sige. Hindi na din kita papansin. So, yun pala, di ba? Ganon. Tapos yung dahan-dahan nga na nagkukrus na yung landas niyo as co-actors, ano yung parang na-discover mo sa kanya? Kasi sabi mo nga dati, parang feeling mo may pagka-snapshot. Siya naman maganda ang impression sa'yo. So, ano yung na-discover mo sa kanya? Ikaw muna. Sinabi ko na nga, maganda yung ano eh. Maganda yung nakita ko agad sa'yo eh. Ngayon si Anthony nakita ko na kung ano siya, nakikita mo sa interviews, sa eksena, ganun talaga siya sa person. Nakakatawa siya, chill lang siya, marunong siya makisama sa mga tao. Simpleng tao lang siya. Ganon. Yung kay Maurice naman, nung sabi mo nga, nakita mo para siya makitungo, pero nung nakikitungo na siya sa'yo, ano pang mas na-discover mo or na-appreciate mo sa kanya? Nakakatawa siya. Tsaka mas makulit siya sa akin. Feeling ko sobrang kulit na talaga si Maurice, sobra. Oo. Ano pang aabangan kay Snoop tsaka kay Irene? Sana ba tayo ngayon? Ano mo, ituloy-tuloy na natin. Ano ba ang ba tayo ending ni ngayon? Snoop? Pumasok na si Jake Ejercito. Ay, oo. Oo, may love triangle na kami. Kuya, ingat! Kuya naman! Ingat ka kasi. What happened? Are you okay, Irene? Yeah, I'm okay. Sure. Yeah, I'm so sorry. it's okay. That was so close. Thank you. All right. Yeah, I'm okay. So, ang dilemma or ang challenge kay Irene ay i-deny ng sobra yung feelings niya towards Snoop. Kaya ba? Kaya tingin mo, madedenay niya. Siyempre yun. Snoop yun eh. Snoop ang kinalaban mo, Jake eh. Maganda kang kalaban, Jake, pero iba ang datingan nito. O yun ang aabangan. Ikaw ba? Medyo may dating ni Jake. Ano masasabi, hindi ni Anthony, ano masasabi ni Snoop sa pagpasok ni Jake? Alam kong parehas tayong mistiso, pero
Huwag ka na umasa, masuputi ka lang sa akin. Kung sakasakali man, papapiliin kayo kung ano magiging ending ng kwento ni Snoop tsaka ni Irene. Ano yun? Magkaka-baby sila. Oo, kasi yung Yun triplet. Oo, triplet. Nalala ko na naman yung tissue. Nalala ko na naman. Yes. Sana magka-baby sila para naman may closure yung ano natin, yung paghahabulan sa isa't isa about pregnancy. Tsaka doon nalungkot yung tao talaga eh. Nung nalaman nilang hindi siya buntis. ako seryoso to ha. Di ba sa pang-ano, kahit pa paano may ginagawa ako sa buhay. May asawa at may anak. Pero every time na maglalabas ng teaser tungkol sa results, inaabangan ko. Seryoso. Alam mo, dahil sa inyo, napabayaan ko anak ko. Nagulat na lang ako, nagsasalita na pala, naglalakad. Sabi ni Jessie, bakit hindi mo malang tinututukan yung anak? Kasi hindi ko alam kung buntis ba si Irene o hindi. Yun ang priority ko. But alam mo, thank you. Alam ko, pagod kayo sa interview. Ito, gusto ko lang sabihin to. Napakasarap maging artist. Alam na alam nyo to. Napakasarap maging celebrity, if you will. Pero isang feeling na ako tinatreasure ko, napakasarap maging fan. Pag kunwari nanonood ako ng MMA, ng UFC, nanonood ako, nakikita ko yung mga favorite artists, fighters ko, nakakapagpa-picture ako, iba ang feeling na maging fan. At iba ang feeling ko ngayon, nakausap ko kayo. Dahil fan ako ng tambalan ni Snoop tsaka ni Irene. In fact, hindi po staff ko, ako talaga ang kumukulit sa kanila para magawa itong interview nito. Dahil nakikita ko rin kahit paano, bukod sa galing ninyo, nakikita ko yung tambalan namin ni Ann dati. Na si Ann, yung ganyan, si Snoop, nakikita ko, ginawa ko sa Kapanerang Cuba, ginawa ko yung Diyosa, yung ganyang klaseng karakter. At nakikita ko ang galing ninyong dalawa. So for that, thank you. And ang sarap mag-interview ng artist na tagahanga. So I wish you nothing but the best para kay Snoop, para kay Irene, para kay Anthony, at para kay Maurice. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga patuloy na tumututok sa buong show. Ayun, wala kaming ibang nararamdaman kundi happiness at pagmamahal sa lahat ng sumusuporta ng Snoreen, kay Snoop at Irene. Maton. Maton. Maton daw yung love team namin. Ay, ng tandem natin. Kasi ang demand ng mga tao, gusto nila Toma. So Toma. pinag-iisipin na. Eksakto, babagay nga, eksakto. Pwede naman dalawa eh, di ba? Pwede naman dalawa. The more the merrier. Maton na daw talaga. Maton. So, maton na talaga. Thank you sa lahat na sumusuporta sa amin. And ayun na nga, nasagot yung mga prayers niyo na sana magka-work pa tayo. Magka-work kami. Magkaka-work. Oo, nakita ko yun. Nag-story ko yata kayo or something. Oo. May konting ano ba? Ano bang Ngayon patikim? wala pa silang sinasabi. Pero pictures pa lang yung nirelease na nag-meeting kami. Nakakahangin ka pa nun. So, sana po abangan nyo yung project namin together at saka yung mga separate projects namin. At sobrang mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal namin. Kaya ang wish ko para sa inyo, more projects sa inyong dalawa. Magtagal pa ang tambalan ninyo. As in, kumbaga lahat sa mundo patay na, kayo na lang nandito. Kaya natin yan. Parang okay ako doon. Maurice, thank you. Pahinga muna kayo. Luis, Brother, thank you so maraming much. salamat at may aabangan din kayo na mangyayari kay Snoop, kay Irene at yours truly. Kaya naman, the listeners, thank you very much and thank you sa inyo. Thank you, Thank you. Thank you so much. Like, share, subscribe. Bahala na kayo sa buhay niyo. Matatanda na kayo. Bye, guys!